Meron po tayong balita mula sa bansang Peru. Sa isang kilos protesta ito nangyari. Nasa kasaan ng sasakyan ng pulis ang isang angina at dalawa niyang anak. Nasa bangketa ng mag-ina ng salpukin ng pagewang-gewang na sasakyan ng pulis. Ayun sa bandang kanan, isinugod sa ospital ang mga biktima. Sa galit ng mga militante, itinumba nila ang nakasagas ang sasakyan at sinilaban. Mataas na pala ang tensyon. Ayan, tulad ng nakikita ninyo dahil sa patuliksa sa balak na ipatayong minahan. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Kalaboso ang isang lalaki matapos umano niyang halayin ang kanyang apo. Ang edad ng bata, 3 taong gulang pa lamang. At ang suspect po ay tototanggi naman sa paratang. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Upan. Sa kulungan ng bagsak ng 34 anyos na mangingisda ng Barangay Pantal, Dagupan City dahil sa kasong panggagahasa. 2 beses daw nitong ginahasa ang 3 taong gulang na apo, Oktubre noong nakaraang taon. Statutory rape ang kasong isinampa laban sa suspect. Tototanggi naman ang suspect sa paratang. Agad na dinala sa BJMP sa Dagupan ang suspect. Kasalukuyan namang nasa pangangalaga ng kanyang mga magulang ang batang biktima. Mula sa Dagupan City, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Rumampa at nagtagisan sa talento at ganda ang ilang kandidata sa Dagupan para sa titulong Binibining Bilbiling. Nakatutok si Alfie Tulaga ng GMA Dagupan. Siksik man sa laman, umapaw pa rin ang ganda ng 8 kandidatang nagtagisan sa Binibining Bilbilin sa Dagupan City. Tiwala sa sarili at lakas ng loob ang kanilang puhunan. Mapatunayan lang sa publiko na hindi lang sexing katawan ang pwedeng maghari sa entablado. Mapabata man o matanda, naaliw. Ito kasi ang unang pagkakataong nagkaroon ng ganitong patimpalak sa lugar. Tumagungdong ang malakas na hiyawan sa City Plaza nang magpakilala na isa-isa ang mga kandidata. Julian, 29, kung kaya ng iba, kaya din naming rumampa ng kagaya nila na maging sexy din sa isang entablado. Subukan din namin na mag-pageant ng mga matataba para makita ang mga talento nila. Para hindi lang yung mga sexy girl. Hinihingal man sa pagsayaw sa talent portion, higi pa rin ang mga kandidata sa pagkembot. Kahit na matataba sila, talented po sila. Sa Asinggan, Pangasinan naman, sumabak ang mga bading sa palakasan. Kahit madalas nakapamaywang, hintayin mong sila'y pumalo ng bola at lumalabas ang kanilang lakas sa larong volleyball. Todo suporta rin ang mga manunood. Maging ang mga scorer, mga bading din na nakasuot pa ng damit pambabae. Nang tanungin ang kanilang opinyon kung pabor sila sa desisyon ng pamunuan ng Miss Universe pageant na payagan ang mga transgender na makasali sa pageant. Hindi po ako pabor kasi biologically, kapag female biologically, dapat sa pang babae lang siya sa Miss Universe. Hindi. Kasi parang disrespect yun sa mga part ng mga babae. Kung ang mga lalaki at babae kaya kaming irespeto, irerespeto rin namin yung pageant na para sa kanila. Mula rito sa Pangasinan, Alfie Tulagan, nakatutok, 24 oras. Isang mobile planetarium ang inililibot sa bansa para magbigay kaalaman sa mga mag-aaral. Dito matututuhan ang mga bagay tungkol sa kalawakan, gaya ng mga planeta at bituin. Yan ang tinutukan ni Jamsi Sanchez. Kung dati dinarayo ng mga estudyante at mahilig sa siyensya ang mga planetarium, ngayon mismong ang planetarium na ang pwedeng ilagay sa mga paaralan. Ito ang Sky Explore, ang kauna-unahan daw na digital mobile planetarium sa Pilipinas. Instead of bringing the students to a field trip, we will bring the whole activity inside the school. Sa loob ng dome na maaaring itayo sa gym o anumang malaking open space ng paaralan, makikita ng malapitan ng mga planeta at constellations. Ipapaliwanag ang katangian ng mga planeta at bituin sa paraang madaling maintindihan ng mga bata. Mapapanood din kung paano nagsimula ang mundo. We are using the latest digital equipment. It tells you, gives you information on real time. With Sky Explore, if it's cloudy outside, if it's a rainy day, stormy night, you can still see the actual heavens by going into the planetarium and just indicating the date
and your location. Enjoy naman ng mga pumasok sa planetarium. May mga planets po, tapos yun po, parang nandun po kayo sa lugar na yun. Talaga very informative at magiging interesado talaga yung mga estudyante to see this. Maaari ring mag-solar viewing at stargazing. Bukod sa planetarium, meron ding exhibit ng mga larawan ng mga rocket at mga imahe mula sa outer space. Kasama sa exhibit yung fragments na ilang meteorites na bumagsak sa mundo. Ang ilan tulad nito, iron, kaya medyo mabigat. Yung ilan naman tulad nito ay bato. Ito raw yung Allende meteorite na isang rare type of meteorite at base dun sa carbon dating ay mas matanda pa raw ito kaysa sa araw. 4 ang mobile digital planetarium na umiikot sa iba't ibang paaralan sa Pilipinas simula pa noong May 2010. Ngayon, bahagi rin ng kanilang programa ang pagturo kung paano alagaan ng kalikasan. Jam Sante, Nakatutok, 24 Oras. Sa maraming Pinoy, buhay pa rin daw ang matandang kasabihang kapag may isinuksok, may madudukot. Pero base sa isang pag-aaral, kung meron mang maitatabing pera, hindi nila ito iniimpok sa bangko. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ilang taon na nagtatrabaho si Ofelia bilang clerk sa barangay hall. Pero ang kinikitang pera, ni minsan hindi niya diniposito sa bangko. Paano yan? Isang kayo nagtatago ng pera? Wala, sa bahay lang. Minsan dala-dala, minsan nasa ilalim. Pag natutulog, nasa ilalim ng kutsyon. Sa kauna-unahang Consumer Finance Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, napag-alamang 2 lang sa kada 10 Pilipino ang may deposit account. Mas maraming Pilipino pa ang naiengganyong ilagay ang pera sa insurance o retirement plan. Bibihira ang nag-iimpok sa bangko dahil hindi raw kaya ng savings nila ang mataas na opening balance sa mga bangko na kadalasan 5,000 pesos. Pero ayon sa BSP, meron ng mga bangko ngayon ang hindi humihingi ng malaking initial deposit. There are already some programs and this is targeting, I think, the students na walang minimum balance. So, malaki din kasi yung minimum balance. So, kung wala ka noon, sometimes nababawasan pa. 4 sa kada 10 deposit account sa Pilipinas ang hindi kumikita ng interes. Kadalasan kasi, hindi na naabot ang maintaining balance ng bangko. Sa Pilipinas, 10,000 hanggang 15,000 pesos ang required na daily minimum balance. Si Maricel Lauta ilang taon nang naninilbihan bilang kasambahay. Wala raw siyang naiipon hanggang sa magdesisyon siyang mag-impok sa bangko. Dati ba saan ka nagtatago ng pera pagka sumusweldo ka? Sa wallet ko lang po. O kaya pinapawak ko po kay mama. Bakit naisipan mo talaga magbangko? Para safe po. Para hindi ko din nawawaldas yung pera. Ganun. Nag-iipon na ngayon si Maricel para makapagbukas ng savings account sa isang commercial bank. Pero si Ofelia, sa ilalim ng unan pa rin daw itatago ang sweldo. Kapag wala na sa yung fixed deposit mo, maintaining balance, monthly nalilis din. So sayang naman. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, magkakaroon po ng engrandeng pagdiriwang sa Sabado. Yan po ay para opisyal nang iproklama bilang isa sa New 7 Wonders of Nature ang Puerto Princesa Underground River sa lalawigan ng Palawan. Ngayon pa lang po, puspusa na ang paghahanda. Nakatutok si June Veneracion. Ang ipinagmamalaking underground river ng Puerto Princesa sa Palawan, opisyal lang mapoproklama bilang isa sa 7 New Wonders of Nature. Isang engrandeng selebrasyon ang idarao sa Sabado sa Pasay. Darating daw dito ang mga organizers ng 7 New Wonders of Nature para ipagkaloob ang parangal. Ang underground river ang unang ipoproklama sa 7 nakamamanghang tanawin sa buong mundo. Ngayon, almost 100% na yung ating preparation. Kaya all systems go na sa ating celebration for April 21. Gagawin daw sa Metro Manila ang selebrasyon para maibahagi sa buong Pilipinas ang karangalang natamo ng probinsya ng Palawan. Si Pangulong Aquino ang guest of honor. Maraming artista at TV personality ang darating. Kabilang ang radio at TV host na si Grace Lee na nauugnay ngayon sa Pangulo. Pagkatapos ng proklamasyon, inaasahan ng lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa na lalo pang lalago ang kanilang turismo. Noong 2007, nasa 160,000 daw ang mga turista sa Palawan. Noong nakaraang taon, pumalo ito sa 514,000. At ngayong taon, inaasahan nilang aabot ito sa 700,000. Dating araw, nasa 2 flight lang meron ng Puerto Princesa bawat araw. Ngayon, 22 na. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Man's best friend kung tawagin ng mga aso, pero ang asong ito parang best friend din ng kanyang kapwa-aso.
Isa po yan sa mga pinanonood ngayon na video sa YouTube kung saan makikitang hindi iniwan ng itim na aso ang isa pang asong nasagasaan. Hindi na gumagalaw yung asong nasagasaan habang yung isa pang aso hindi alintana ang panganib. Sa gitna ng kalsada, tila ba nagbabantay at naghihintay ng saklolo. Mahigit 1 milyon na ang nakapanood sa videong yan.